Hi guys! Welcome back to my vlog. Yes, pag-usapan natin yung mga question nyo guys na yes, meron naman na kayong anak dati. Bakit mahirap nang magka-anak ngayon? Or bakit mahirap nang makabuo ulit? Ayan, ang daming mga cases na ganito guys, diba? Meron ka ng anak dati, 11 years old na, 10 years old na, and 8 years old, mga ganyan. And hirap ka nang makabuo ulit. So, and example, si Mr. Den, halimbawa, merong anak sa una, ganyan, and then ngayon, bakit wala kayong anak, bagong asawa, mga ganyan. Madaming mga cases na ganyan. And, ako din naman, may mga relatives ako na ganyan. Yung isang kuya ko, meron ng anak dati, and pero ngayon, hirap din silang makabuo sa bagong asawa, mga ganyan. Okay, madaming mga cases na ganyan, pag-uusapan po natin ngayon. Okay, lagi kong sinasabi kung may mga sinisend kayong mga result nyo na 2019, 2020 pa yung mga result nyo, mga semen analysis at yung mga trans-V nyo, yung mga fertility hormones nyo. Okay, binabasa ko pa rin yan guys, pero hindi na masyadong accurate yan. Dapat, ang validity kasi ng mga check-up natin at yung mga findings natin, dapat 6 months. Kasi after 6 months, madami nang nagbabago sa katawan natin, madami nang nagbabago sa mga immune system natin, okay? So, lahat ng mga result nyo within last year, hindi na masyadong accurate yan. At least, every 6 months tayo, ideal talaga yan na check-up. Lalong-lalo kung may mga fertility issue tayo o kaya magpa-plan na tayong magbuntis, at least 6 months yung validity ng result natin. So, yun, dito sa ibang bansa kasi, lahat ng mga company, obligado sila na mag-provide ng free medical check-up within a year or every 6 months. Yung mga ibang company, free yung check-up nila every 6 months ka. Kasi ideally nga talaga, yung validity ng mga result natin is 6 months lang. Halimbawa, meron ding nag-text pala na noong last year, anteverted yung uterus niya. And then, ngayong year daw is bakit retroverted na. And then, magkaibang clinic yung pinuntahan niya. So, nagda-doubt siya, baka naman hindi accurate yung isang clinic na pinuntahan niya or etong new na pinuntahan niya. Pero, sinabi ko nga, kahit 6 months lang yan, madami nang nagbabago sa katawan natin at sa mga lahat immune system natin. So, pwede talaga yon kasi last year pa yun na result niya eh. So, anteverted uterus siya. And then, ngayon naman is nagiging retroverted siya. So, pwede talagang mangyari yun, guys. So, pwedeng, syempre, baka sa nagmotor or mga exercise o pagbubuhat ng mabigat. Madaming mga factors na nagkukos ng mga ganyan. So, medyo nagiging tabingi and nabaliktad na. Ganyan yung matres natin. So, nagiging retroverted na. Yun sa mga retroverted na mga uterus na yan, merong mga certain na position na dapat lang talaga nating isaalang-alang. And yun, panuorin nyo sa mga videos ko. Meron tayo nyan. And isang technique dyan ay dapat iba yung ano natin, gawin natin yung patuwad, ganyan, para at least yung gravity, and then kasi papaliktad nga yung mattress natin, ganyan. So at least, mas matutulungan yung similya na makapasok through gravity nga din, and at least, maaayon doon sa position ng mattress natin. So, kung hindi nyo pa napapanood, you can watch and hanapin nyo lang sa mga videos ko. Meron tayo nyan, guys. And minsan din, yung mga manghihilot, pinapaayos nila yun eh. Kasi yung sa amin, ang daming mga expert na manghihilot sa amin. Sa probinsya kasi ng mama ko, guys, malayo yun sa, sa hospital. So, ang daming manghihilot doon na magagaling sila. Kasi hindi nga yung mga nanganganak nga noon, hindi na nila kailangang hospital eh. Yung mga kumadrona lang, ganun. And yung kumadrona na yun, siya din yung nanghihilot, ganun. And, inaayos nila yung position ng matres. Kahit yung mga buntis na, yung bata, hindi umiikot at yung paa yung nasa baba, yung sinasabi na breech.
ang paa ay nasa baba at yun yung unang lalabas. So, ang ideally talaga, dapat ulo muna ang unang lalabas. So, yung mga manghihilot na yun, inaayos nila. Ang gagalingan nila eh. And okay naman ang lahat. Normal naman ang lahat. Ang nang delivery, ganyan. So, kahit buntis niya, pwede nilang iayos yung position ng bata. And ang gagaling nila. And may history nga rin ako na nag-mens ako ng 1 month noong high school ako. And hindi talaga nila nakita sa hospital. And 2 weeks ako sa hospital, nag-stop ng 3 days lang yung bleeding. And then again, pag uwi namin, again, ganyan na naman ulit, nagbi-bleed ako. Hanggang sabi ng mama ko, sige, magpunta tayo sa manghihilot. Nung hinilit niya ako, guys, nawala. Tumigil talaga yung menstruation ko. And then the next month, regular yung menstruation ko. So, ang gagaling talaga nila. So, yun, naliliwala din ako sa mga manghilot. So, yung mga patabingi or pabaliktad na matres, inaayos din nila yan. Lalong-lalo yung mababang matres, diba? So, yun, nagpahilot nga rin ako after kong nakunan. Kasi, feeling ko nga rin talaga mababa yung matres ko. So, yun, madaming nagbabago sa atin sa 6 months lang. So, nung taon pa, diba? So, 8 years old na yung anak mo, 9 years old na yung anak mo, o kaya naman meron kang anak sa una mong asawa, and then ngayon, mahirap na kayo makabuo, ganyan. Depende pa rin yan sa mga fertility issues natin. So, ang gagawin natin, magpa-check up tayo. Or halimbawa, kung meron tayong mga issues sa egg cell natin, diba? So, hindi na tayo masyadong nangingitlog ngayon. So, syempre noon, bata-bata pa tayo, kaya okay yung mga egg quality natin. Pero ngayon, hindi na masyado, kaya hirap tayong makabuo, diba? So, mga ganun. So, lahat, madaming mga factors, kahit meron ka ng anak dati, dapat pa rin, gawin mo yung mga dapat natin gawin preparation for TTC para makabuo agad, di ba? So, dapat tayong magpa-check up para malaman natin. Halimbawa, si husband din, okay, meron na siyang anak dati, pero ngayon, na-expose siya sa chemicals or yung klase ng trabaho niya, medyo mainit, ganyan. So, mahihirapan mag-produce ng mga magandang quality yung similya niya. Yung mga ganong factors. So, madaming mga environmental factors, yung lifestyle din natin. Nagbabago naman yung lifestyle natin, di ba? Yung mga diet natin. So, yun yung mga nakaka-affect sa mga hormones natin, kaya hirap na tayong makabuo ngayon kaysa dati. And then, sa age din, syempre, diba? As we aging, habang tumatanda tayo, bumababa yung quality ng egg natin at bumababa, syempre, yung mga trabaho o kaya yung mga function ng mga hormones natin, 'di ba? So, yun. So, gawin mo pa rin yung nararapat. So, go for check up para kung may mga cases ka na noon wala ka naman cases, siyempre bata ka pa, ngayon meron na, masusolusyonan yan. So, halimbawa, kung may mga na-develop kang mga cysts or mga myoma o mag-castor oil ka, ganyan, or kung hindi na masyadong okay yung regla mo, dapat i-regulate mo muna para mag-ovulate ka at meron kang mabuo at mangitlog ka. And sa mga husband naman natin, kung bumaba naman na yung sperm count niya o kaya bumaba yung motility niya, so meron tayong mga vitamins dyan para at least, diba, makikita natin at masusolusyonan natin, malalaman natin kung ano yung mga gagawin natin. So yun, so huwag kayong magtaka kung bakit meron naman na kayong anak dati and hirap na kayong makabuo ngayon. So madami talagang pagbabago at every month nga yan 'di ba? So years pa, 6 months pa, 'di ba? So madami na talagang nagbago niyan. So yun, thank you so much for watching, and gawin na lang talaga natin yung mga preparation for trying to conceive na yung mga tips ko, guys, lahat gawin natin yung mga yun, depende sa cases nyo. So panoorin nyo na lang lahat yung mga video ko dito sa YouTube, and meron din na akong mga videos na dito sa Facebook page natin, and yun, depende sa case nyo kung ano yung nababagay sa case nyo. Kasi iba-iba naman yung mga cases natin. So, yun lang. Thank you so much for watching. You can follow and like my Facebook page. Ito siya. And meron din kaming mga products, mga fertility vitamins, and OPK, yung mga ovulation predictor kit. You can chat me in the inbox para sa mga details ng queries nyo po.
At kung pag hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa channel ko, please subscribe and click the bell button para ma-update kayo every time na meron akong bagong uploads. Bye-bye! Thank you for watching. Baby, that's soon.